Sigurado nang mare-refer yan sa Justice Committee yung mga impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Dapat maghanda na si Ramil Madriaga at ang kanyang abogado Refer yan sa Justice Committee. na si attorney si attorney Raymond ba ang pangalan ni ng abogado ni Madriaga? Dapat maghanda na sila. Ha? Kasi siguradong ipapatawag sila ng kamara. Yung Justice Committee siguradong ipapatawag sila niyan. Yung kasing sworn affidavit ni Ramil Madriaga ay naka-attach doon sa parehong impeachment complaints. Yung impeachment complaint na i-file ng Makabayan Black kasama yung sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Yung impeachment complaint din na final ng Magdalo ng Liberal Party ay kasama rin yung sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Importante yung sinumpaang salaysay ni Madriaga, lalo na doon sa bahagi nung tungkol sa confidential funds. Yung mga sinabi niya na matapos ma-withdraw ang confidential fund sa bangko, sa Land Bank, ito ay ibinigay ng mga tao ni Sara na nag-withdraw. Ibinigay kay La Chica. Pagkagaling kay La Chica, may pagkakataon na tinawagan umano siya, itong si Ramil Madriaga, at binigay sa kanya yung mga bag ng pera. Diniliver niya ito, yung isa sa mayor sa Laguna, yung isa doon sa Comedy Bar sa Timog, at yung isa doon sa sa Ombudsman nung panahon ni Martires. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung mga testimonya na yan ni Madriaga ay kailangang i-present yan sa kamara. Kailangang i-present yan. Doon sa unang bahagi, hindi pa kasi pa lang yon, sufficiency in form and substance. Pero pag nakapasa na sa sufficiency in form and substance, tapos dumating na doon sa hearing, yung mga testigo at ebidensya, ipipresent na yan. Ipipresent na yan. At pagkatapos i-present yan, bibigyan din ng pagkakataon yung respondent. Ibig sabihin, si Sara Duterte, bibigyan ng pagkakataon na i-cross-examine yung mga testigo laban sa kanya. Bibigyan din siya ng pagkakataon na sagutin ang mga aligasyon sa kanya. Pati yung mga sinabi ng mga testigo laban sa kanya, may pagkakataon siyang sagutin. May pagkakataon din silang kumprontahin yung testigo laban sa kanila. Laban sa kanya. Kaya maganda ito, magkakaalaman talaga ito. Sinong nagsisinungaling? Si Sara o si Madriaga? Kaya dapat ngayon pa lang maghanda na si Madriaga, ihanda na ni Attorney Palad. Kasi sigurado, sisirain ang kredibilidad niya nila Sara. Anyway, sabi naman ni Attorney Raymond Palad, handa naman daw ang kanyang kliyente na mag-testify. Matagal na daw nitong hinihintay ang pagkakataon na yan. Anyway, mga kabunyog, sigurado naman tayo na lulusot sa yung sufficiency in form, lulusot yan, yung mga final na impeachment complaint kay Sara, sufficiency in form, lulusot yan. Doon sa sufficiency in substance, sa tingin ko, lulusot din yan. Lulusot yan. Pag nakalusot sa sufficiency in form in substance, yan na. Hearing na. Diyan sa hearing na yan, bibigyan ng pagkakataon si Sara na sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Pagkatapos niyan, magdi-decide yung Justice Committee kung may probable cause. Pag nag-decide ang Justice Committee na may probable cause, papunta na ngayon sa plenary. Dadalhin na ngayon yung recommendation na may probable cause, dadalhin sa plenary. Magbubutuhan sa plenary, doon kailangan ang 1/3 na boto. Anyway, medyo napakalaki ng magiging papel ni Madriaga dito kasi siya yung
marami siyang mga ititestify diyan laban kay Sara Duterte. At kaya ano yan kailangang paghanda na. Kailangang paghandaan na ni Madriaga ng kanyang abogado ang pag-appear nila sa Kamara, sa Justice Committee. Sa bagay, karamihan naman ng mga kongresista doon, sa tingin ko naman, hindi naman pahihirapan si Madriaga. Kaya lang, siyempre, mayroon ding mga abogado niyan si Sara na posibleng questionin ang mga sinasabi ni Madriaga. At mayroon ding ilang mga kongresista na kampi kay Sara, baka din siyempre gagawa din sila ng paraan na iligtas si Sara. Kaya lang, matagal na daw preparado si Madriaga, sabi ni Attorney Palad matagal na daw na preparado ang kliyente niya. Kaya excited na tayong dumating sa punto ng mag-hearing na. Dapat wag nang masyadong matagal doon sa sufficiency in form saka sufficiency in substance. Pumunta na kaagad sa mabilisan na yung sa sufficiency in form, sufficiency in substance. Baka naman doon pa lang matagalan na naman. Anyway naman, kitang-kita naman sufficient in form in substance yan. Mag-proceed na doon sa hearing. Kasi sa hearing yan matatagalan. Sa hearing matatagalan yan. Pinakamababa na siguro niyan ang baka kalahating buwan, hindi pa kayanin yan. Anyway, mga kabunyog, ang importante, umusad na yung impeachment ni Sara. Sa ngayon, nandun na sa opisina ng Speaker. I-refer na yan sa Committee on Rules. Pagka-refer sa Committee on Rules, i-refer na sa Justice Committee. Pagdating sa Justice Committee, yan na. Diyan na talaga magde-decide. Ang marami naman ang nagsasabi na sigurado namang lulusot yan sa Justice Committee. Ang magkakahirapan doon sa plenary. Kasi sa plenary, kailangan ang 1/3 na boto. Kailangan ang 1/3 na, ang 1/3 ay 106. Kailangan may 106 na kongresista ang sumuporta sa impeachment ni Sara. Pag nakalusot sa Justice Committee, dadalhin sa plenary. Pag nakakuha ng at least 1/3, ayan, pwede nang dalhin sa Senado. Trial na yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo para tayo nitong manunood ng telenovela sa susunod na mga araw. Tambak talaga ng mga ebidensya yan. Kita naman natin yung ebidensya kay Sara Duterte. Ang mga ebidensya dyan, yung sa confidential funds, yung sa Mary Grace Piatos, maraming ebidensya yan. Yung hearing ng yung hearing nung House Committee on Good Government and Public Accountability, grabe ng mga ebidensya doon. Yung yung mga dati ng hawak ni dating Senador Sonny Trillanes na mga ebidensya laban kay Sara, marami rin yon. Kaya ito mga kabunyog, plus ito pang mga sinabi ni Madriaga. Kaya kailangang maghanda na kasi malapit na itong hearing sa Justice Committee. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.